Magandang araw! Welcome to my YouTube channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa mga batang mag-aaral na nasa ikalawang baitang. Ito ang aralin para sa una at ikalawang linggo na sakop ng ikatlong markahan. Ngunit bago ang lahat, nais kong linawin na ang module na ito ay hindi sariling akda ng channel na ito. Ang nilalaman nito ay pagmamay-ari ng DepEd Regional Office 4A at ng Curriculum and Learning Management Division Calabarzon. Binigyan ng boses upang makatulong sa mga mag-aaral na nahihirapang mag-aral mag-isa. Salamat po! Sa araling ito, inaasahang malalaman mo ang iba't ibang bagay na ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya bilang iyong karapatan at makapagpapakita ka ng kasiyahan sa mga karapatang ito. Tingnan mo ang mga larawan. Ano ang mga nakikita mo? Sa unang larawan, makikita mo ang isang bata na nag-aaral. Siya ay tinuturuan ng kanyang nanay. Tinuturuan ka rin ba sa iyong pag-aaral? Tinutulungan ka rin ba ng nanay o kaya tatay mo? Sa pangalawang larawan, makikita mo ang isang batang nagdadasal. Siya ay nagpapakita ng kagandahang asal. At sa pangatlong larawan, nakikita mo ang isang larawan ng buong pamilya. Sila ba ay masaya? Tama, makikita mo rin na may isang bata na kumakanta. Kumakanta ka rin ba sa harapan ng iyong pamilya? At sa pang-apat na larawan, makikita ang mga batang tumatawid sa kalsada. Sa palagay mo, ligtas kaya silang makakatawid? Tama, dahil tinulungan sila ng pulis trapiko. Pinatigil niya ang sasakyan upang ligtas na makatawid ang mga bata. Pinotektahan niya ang mga bata. Ilan lamang ito sa mga nagpapakita ng karapatan ng isang batang katulad mo. Ang tawag sa mga bagay na ibinibigay sa bawat bata na nakita mo sa mga larawan ay karapatan. Ang mga ito ay ibinibigay sa iyo upang ikaw ay mabuhay ng masaya, malaya, at maayos sa mundo. At dahil ikaw ay mahalaga, marami sa mga karapatang ito ay nararanasan mo na ngayon. Bilang bata, ikaw ay binibigyan ng karapatan na kakailanganin mo habang ikaw ay lumalaki. Marami sa mga karapatan mo ay ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Subukan nating sagutin ang iyong gawain sa pagkatuto bilang isa. Balikan mo ang mga larawan na una mong nakita kanina at kumpletuhin mo ang mga salita sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, karapatang patlang. Buuin mo ang salita na may nawawalang mga letra. Ito ang ipinapakita kanina ng unang larawan. Ang batang tinutulungan ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral. Sa pangalawang bilang, karapatang patlang ng maayos at masaya.
Pangatlo, karapatang patlang. Katulad ito kanina ng bata na umaawit sa harapan ng kanyang pamilya. Pinapaunlad niya ang kanyang kakayahan. Pang-apat na bilang, karapatang patlang. Ang salitang ito o ang karapatang ito ay ipinakita kanina ng pang-apat na larawan, ang pagprotekta ng pulis trapiko sa mga bata upang sila ay ligtas na makatawid sa kalsada. Panlima, karapatang patlang at makapaglibang. At ang pang-anim, karapatang makapagpahayag ng sariling patlang. Ito rin ay isang salita na tumutukoy sa iyong kaisipan. Halimbawang mayroon kang kaisipan na gustong iparating sa iyong magulang o kaya sa iyong nakakatandang kapatid o ate. Karapatang makapagpahayag ng sariling patlang. Ilan lamang ang mga ito sa iyong mga karapatan. Maswerte ka dahil ginagawa ng iyong pamilya ang lahat upang matamasa mo ang iyong mga karapatan. Ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at matuto, mabuhay ng maayos at masaya, umunlad sa maraming bagay, maprotektahan sa lahat ng bagay na maaaring makasakit sa iyo. Binibigyan ka rin nila ng kalayaan na makapaglaro at makapaglibang, kasama ang iyong mga kaibigan at maipahayag ang iyong sariling saloobin sa magalang at maayos na paraan. At upang makilala mo ang iba mo pang karapatan, makinig at tingnang mabuti ang mga sumusunod na larawan. Yan. Ito ang pinakaunang-unang karapatan ng isang batang katulad mo. Ang karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Diba, habang nagbubuntis si nanay, inaalagaan na niyang mabuti ang kanyang anak habang ito ay nasa kanyang sinapupunan. Pumupunta siya sa doktor para makapagpa-check up at masiguradong ligtas at malusog ang kanyang bata o sanggol na isisilang. At pagkatapos maisilang, ipinaparehistro niya ito sa ating bayan. Kaya, nagkakaroon siya ng birth certificate. Mayroon ka rin nito, di ba? Iyan ay isa sa iyong karapatan. Pangalawa, magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Di ba? Inaalagaan ka ng iyong nanay at tatay? Ibinibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Dahil ito ay iyong karapatan, magkaroon ng pamilyang mag-aaruga o mag-aalaga. Ayan, nakikita mo ang dalawang bata na nakasuot ng uniforme. Sila ay pumapasok na sa paaralan. Sila ay nag-aaral na. Dahil lahat ng bata ay may karapatan, mabigyan ng sapat na edukasyon. Kaya ikaw ay nasa ikalawang baitang na ngayon. Dahil ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang ang iyong karapatan. Ang karapatang makapag-aral o mabigyan ng sapat na edukasyon. Pang-apat, karapatan mong magkaroon ng sapat na pagkain, damit, at tirahan. Mayroon ka nito, di ba?
Tama, ikaw ay binibigyan ng iyong mga magulang ng sapat na pagkain at hindi lang basta sapat, mga masustansyang pagkain para ikaw ay lumaking malusog at masigla. Binibigyan ka rin ng mga damit na kinakailangan mo sa tuwing panahon ng tag-araw o tag-ulan. At higit sa lahat, ikaw ay nakatira sa isang maayos na tirahan, ligtas sa anumang kapahamakan o panganib. Panlima, karapatan mo ring magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Kaya kainin kung ano ihahain ni nanay dahil siya ang nakakaalam kung ano ang magpapalusog sa iyo. Huwag magrereklamo kapag gulay ang ihahain kasi ang gulay ay maganda sa katawan. Pang-anim, maturuan ng mabuting asal at kaugalian. Huwag mong kalimutan, laging gumamit ng po at opo kapag kausap si nanay at tatay, si lola at lolo, si tiya o tiyo at si ate at kuya. Dapat maipakita ang palaging pagkakaroon ng mabuting asal o kaugalian. Pang-pito, mabigyan ng proteksyon laban sa kahit anong panganib, sakit o anumang bagay na makakasakit. Karapatan mo yan. Kaya kung ikaw ay may sakit, dinadala ka ni nanay sa doktor. Pinapatingnan ka. Kumukonsulta siya sa kanya para sa ganon ikaw ay gumaling at magkaroon ulit ng malusog na katawan. Ito ay proteksyon sa iyo laban sa anumang panganib o sakit. Kaya ngayon, panahon ng pandemya, huwag susubay kay nanay kapag sinabing sa loob lang ng bahay. Pinoproteksyonan ka lang niya laban sa sakit o sa panganib na dulot ng COVID. Kaya sumunod kay nanay. Pangwalo, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Tahimik ba sa inyong pamayanan? Bakit kaya minsan may nakikita tayong mga pulis sa ating paligid o sa ating pamayanan? Ito ay dahil sinisigurado nila na payapa ang ating komunidad para maging ligtas ang lahat ng tao na nakatira rito, lalo na ang mga batang katulad mo. Pansyam, makapagpahayag ng sariling pananaw o sariling saloobin. Kung ano ang iyong nararamdaman o gusto mong sabihin sa iyong nanay o tatay, malaya kang masabi o sabihin ang mga ito. Kaya huwag kang mag-aalangan. Dahil karapatan mong ipahayag ang iyong sariling pananaw. At pansampo, mapaunlad ang kasanayan. Diba napag-aralan natin nung nakaraan, lahat tayo ay mayroong angking talino o kakayahan. At lahat ng ito, lalo na sa isang batang katulad mo, karapatan mong paunlarin ang mga kasanayang ito. Kaya huwag kang mahihiyang ipakita sa iba. Paunlarin mo ang iyong kasanayan at kakayahan. Ang lahat ng ito ay karapatan ng isang batang katulad mo. Masaya ka ba sa mga karapatang ito? Tinatamasa mo ba ang lahat ng ito? Mapalad ka dahil ikaw ay nabibigyan ng ganitong mga karapatan.
Lahat ng ito ay dapat na ibibigay sa iyo dahil ang bawat isa ay mahalaga. Ang bawat bata ay may karapatan. At para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ipakita mo ang iyong kasiyahan sa pagkakaroon ng karapatan. Gumuhit ka ng masayang mukha sa bilog at kulayan ito ng paborito mong kulay. Pagkatapos, kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ito ang pangungusap. Ako ay katlang dahil ako ay may mga katlang tinatamasa. Sa loob ng bilog, iguhit mo ang masayang mukha. At isulat mo ang pangungusap, ako ay masaya dahil ako ay may mga karapatang tinatamasa. Masaya ka nga ba sa iyong mga karapatan? Nakatutuwang malaman na bilang tao, ikaw ay maraming karapatan. Nararapat lamang na ikaw ay maging masaya dahil ito ay nagpapatunay na ikaw ay mahalaga at pinangangalagaan ng ating lipunan. Kaya dapat gamitin mo ang iyong mga karapatan para sa ikabubuti at ikauunlad mo. Pangalagaan mo at gamitin ang iyong mga karapatan nang may pagsasaalang-alang din sa karapatan ng iba. Lagi mong iisipin na sa paggamit mo ng iyong karapatan, dapat ay iginagalang mo rin ang karapatan ng iba. Kaya kapag ikaw ay nakikipaglaro sa iba, dapat laging mabait. Huwag mong aawayin ang iyong mga kalaro. At kapag naman nautusan ni nanay, dapat sumunod kay nanay. Para naman sa iyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tukuyin ang karapatang tinatamasa ng bawat bata sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa iyong pagpipilian, sa letrang A, makapaglaro. Letrang B, maprotektahan. Letrang C, magpahayag ng sariling pananaw. Letrang D, umunlad. At letrang E, makapag-aral. Ito ang mga pangungusap. Unang bilang. Tinulungan ni Nanay Cora si Ella sa pagsagot ng kanyang modules. Tinulungan ni Nanay Cora si Ella sa pagsagot ng kanyang modules. Piliin mo sa letrang A, B, C, D, o E ang tamang sagot. Para sa pangalawang bilang, masayang nakipaglaro si Anton sa kanyang mga kaibigan. Masayang nakipaglaro si Anton sa kanyang mga kaibigan. Pangatlo, ginabayan ni Kuya Harold si Ana sa pagtawid sa kalsada. Ginabayan ni Kuya Harold si Ana sa pagtawid sa kalsada. Pang-apat, tinuruan ni Lola Imang si Peter kung paano mag-ipon. Tinuruan ni Lola Imang si Peter kung paano mag-ipon. At para sa panlima, sinabi ni Claire na mas gusto niya ang gatas kaysa sa kape. Sinabi ni Claire na mas gusto niya ang gatas kaysa sa kape.
Ayan. At para naman sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 4, isulat sa loob ng puso ang bilang ng mga karapatang masaya mong tinatamasa. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. So, una mong gagawin, sumulat o gumuhit ka muna ng isang puso. Ayan, katulad nito. At pagkatapos, babasahin ko sa iyo ang mga pangungusap at kung masaya mo itong tinatamasa, isulat mo ang bilang nito sa loob ng puso na iyong iginuhit. Unang bilang, nakapag-aaral. Kung masaya kang nakapag-aaral, isulat mo ang bilang 1 sa loob ng puso. Pangalawa, nakapaglalaro. Pangatlo, may magulang o kamag-anak. Pang-4, nakakakain ng masustansyang pagkain. Panlima, mayroong mabait at mapagmahal na magulang at mga kapatid. Pang-6, nakapagsusuot ng maayos na damit. At pang-7, mayroong nag-aalaga at gumagabay. Kung lahat ng mga ito, mula bilang 1 hanggang bilang 7 ay masaya mong tinatamasa, isulat mo lahat ang mga bilang na ito sa loob ng puso na iyong iginuhit. Tapos ka na ba? At ngayon, para sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 5, lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ang ating karapatan ay binibigay sa atin ng ating mga magulang. Ngayon, kaugnay ng mga karapatang ito, mayroon din tayong mga kailangang gawin. At tingnan natin kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga ito. Sa unang hanay, makikita mo ang mga gawain. Sa pangalawang hanay, ay hanay ng madalas. Ibig sabihin kung madalas mong ginagawa ang mga gawain, sa tapat ng hanay na madalas, ang iyong lalagyan ng check. Pero kung minsan-minsan mo lang itong gawin, sa hanay naman nang minsan mo ilalagay ang check. At kung hindi mo ito ginagawa, sa tapat ng hindi ang paglalagyan mo ng check. Maliwanag na ba kung ano ang iyong gagawin? Para sa unang gawain, tinutulungan ko ang aking nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Madalas mo ba itong ginagawa? Minsan mo ba ito ginagawa o hindi mo ito ginagawa? Ilagay ang check sa tapat ng hanay ng iyong sagot. Pangalawang gawain, nag-aaral ako ng mabuti. Pangatlo, magalang akong sumagot sa mga nakatatanda sa akin. Pang-apat, kumakain ako ng prutas at gulay. Kumakain ako ng prutas at gulay. Panlima, inaalagaan ko ang mga gamit at laruang ibinibigay sa akin.
Inaalagaan ko ang mga gamit at laruang ibinibigay sa akin. Pang-anim, ako ay matipid sa paggamit ng tubig at kuryente sa aming bahay. Ako ay matipid sa paggamit ng tubig at kuryente sa aming bahay. Pang-pito, mabait ako sa aking mga kalaro. Mabait ako sa aking mga kalaro. At pang-walo, iginagalang ko ang aking mga kapatid. Iginagalang ko ang aking mga kapatid. Ayan, tapos ka na ba? Tingnan mo nga ang iyong mga sagot. Lahat ba ng mga sagot mo ay nasa hanay ng madalas? Magaling! Kung lahat ng iyong sagot ay nasa hanay ng madalas, binabati kita. Ibig sabihin, ikaw ay mabait na bata. Ginagawa mo ang mga gawaing katumbas ng mga karapatan na ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang. Kung mayroon ka namang sagot na nasa hanay ng minsan, sikapin mo itong ayusin. Mas dalasan mo pa ang paggawa sa mga gawain na nasa hanay ng minsan lamang. At kung ang mga sagot mo o ilan sa iyong mga sagot ay sa hindi, panahon na o kaya ay oras na para gawin mo ang kaakibat na gawain na kaugnay ng iyong mga karapatan. Kailangan, kapag ibinibigay ni nanay at tatay ang ating mga karapatan, dapat tinutulungan din natin sila sa kanilang mga gawain. Tumutulong tayo sa gawain sa bahay at tayo rin ay nag-aaral ng mabuti. Dapat din natin silang igalang at dapat natin kainin ang mga prutas o kaya mga gulay na inihahain sa atin. Gawin natin ang ating mga tungkulin. At iyan ay ginagawa ng isang batang mabait na katulad mo. At para sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 6, sa tulong ng iyong magulang o kaya ay tagagabay, gumuhit o gumupit ng larawan ng isang karapatan na masaya mong tinatamasa ngayon. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. At ngayon, para sa huling bahagi ng ating aralin, bilang pangwakas, masasabi mo na ako ay bata, ako ay may mga karapatan na masaya kong tinatamasa. Diba? Masaya mong tinatamasa ang iyong mga karapatan? At ayan, makikita mo ang mga pagpipilian. Masaya, karapatan, tinatamasa o kaya ay matupad. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Sana mas lubos mong naintindihan ang iyong mga karapatan bilang bata. At muli, ito si Teacher Rayma nagsasabing, maraming salamat sa iyong panunood. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!